Yun no, shoutout sa inyong lahat dyan mga boss Repa at magandang gabi sa inyong lahat. Ito, at update natin mga boss. Nakatapos na tayo ng hindi lang isa kundi 2 unit mga boss. Ito, parehas DU3 mga boss. Yan no. Ito medyo matagal na to sa atin kasi nagkaroon ng problema, nanganak, yung mga sira, tsaka yung mga pyesa na nakuha natin. Nagkaroon tayo ng mga problema. Yun, no. So, yun mga boss, bigyan ko lang kayo na overview sa mga ginawa natin dito sa unit na to. So, hindi na rin tayo magbabanggit kung ano yung mga pangalan at kanino nang galing. Yun nga, nag-mediate lang tayo at nirectify yung mga nakita nating problema. Unang-una dinala to mga boss na ipapa-refresh lang daw sana. Tapos nakita rin ng mismong owner na may problema na yung sigunyal at kabitan ng sigunyal mga boss, nakalug na. Kaya nag-decide kami na palitan lahat ng internals, block, crank, side bearing, oil seal, etc. etc. So yun yung unang-una nating ginawa mga boss kung sa mga details na ginawa natin dito. Tapos nakakuha tayo ng crankcase, sad to say, hindi rin talaga natin hawak yung mga kalidad or quality na makukuha nating pyesa. Kasi surplus na lang yung nakuha natin. Nakala ko okay. So tumagal, nagkaroon din pala ng problema. Nabuo ko na siya. Kataon, nung uminit, naramdaman ko, nakita ko na rin na nagkaroon din ng kalog. So biniyak ulit siya at pinalitan ulit ng mga side bearing oil seal kasi ganun tayo maggawa rito mga boss. Hindi ko na pina-shoulder yung sa may-ari at yung panibagong shell. So ganun na nangyari, tumagal ulit. Karoon ng problema na naman. Nagpalit din ako ng carb 2 beses kasi ang hirap din magtono. Alam naman natin, ang DU3 napakahirap humanap ng mga main jet at pilot jet. Kung hindi natin gagawa ng paraan, ang ginawa ko, naghanap ako ng mga donor parts din sa akin. Hanggang sa nakuha ko yung tamang tono, kaya ito madali na siyang paanda rin mga boss. Naglagdag din tayo ng mga iba't ibang small details kagaya ng one-way valve para hindi bumalik yung fuel sa gas tank. Naglagay din tayo ng filter, naglagay tayo ng mga bagong fuel line o fuel hose. Nagpalit din tayo ng airbox, pinapalitan din ni boss yung rear shock at front suspension pinapalitan din mga boss Repa. So yung panggilid pinalitan din natin, binalik natin sa yung iba racing, yung iba stock. Tapos ano pa ba? Yung mga kaha nito mga boss, yung ibang kaha na na-repair na rin, katagalan, hindi rin talaga minsan natin naasahan na dito pa inabot. So ni-repair na rin natin to. Tapos yung itong batok, pinalitan na rin natin since basag na kasi ang lalaki ng mga tornilyo na ilagay nung una, kaya natuluyan yung mga yung mga clips tsaka yung mga tornilyuhan nasira. So yan mga boss. So ano pa ba, yung wiring, yung push start binuhay, inayos yung signal light, headlight, tail light. Magana na rin siya. Ang hindi lang natin napagana, which is ito kasi lumaglag na to, inayos ko lang din to, ni-repair ko para maging intact siya. At sinubukan nating ulit i-rewire dito, hindi pa rin. So ayan, ni-rewire na rin natin. Inanda ko na para kay boss yung tawag dito, yung kabitan ng battery sa positive at negative ground. So yan, ikakabit na lang nila yan, gagana na yung push start. Missing pa lang, hindi ko lang alam kung saan ko nailagay, pero marami naman tayong pamalit dito para sa 2T oil reservoir. Tapos nabuhay na rin natin yung 2T oil. Ang bad thing lang nakuha natin medyo mahaba na sa 2T cable. So gagawa na lang to ng paraan, pero pwede na tong kunin. Tapos yan, pinagawan din ng engine number mga boss. Tapos ayun nga, na lost thread to, binuhay din natin. May mga na lost thread din dito at naputol na na tornilyuhan. In-extract natin yung iba,
Tapos binuhay natin yung ibang mga tornilyuhan. So yun lang mga boss, yan yung overall na ginawa natin mga boss dito sa unit na to. Napakadaming ginawa, nanganak yung mga problema. Kaya yun, tapos yan, nagpalit din tayo na stock na Goshi pipe pang Millennium, pang live pala. Malamang to pang live na pipe para all stock na siya. Tapos yung pala, kinonvert din natin to ng DU2 stator, DU2 CDI, DU2 magneto, tsaka DU2 susian. Yan, working din yung working din yung yung fuel gauge niya. Pinalitan din natin to kasi yung ni-repair din yung fuel gauge, yung pinaka floater nasira na, naiwan sa loob. Nagkaroon din akong problema. Tumagal din ako paano ma-extract yung floater sa loob kasi natanggal. So sira na rin yung niya, yung mechanism niya para gumana yung dito, yung fuel niya, yan, yung gauge niya. So yun mga boss, at katagalan din nawalan din ng na fluid. Brake fluid. So yan, kanina nilagyan ko na rin. Okay na rin, working na rin. Overall, masasabi ko hindi siya perfecto. Wala naman perfecto mga boss. I think 90% all working na ito ulit. Refurbish na lang, retouch na lang sa kaha at sa ibang parts. So yun lang mga boss, napakadami natin ginawa kaya inabot to ng ilang months dito sa atin at nagkaroon pa tayo ng iba't iba scenario, instances na nagka-problema tayo kaya tumagal din. Kasakit, etc. Nagkaroon ng holidays, nagkaroon ng birthday. So yun lang mga boss. Sana pagpasensya nyo na sa mga taong na pendingan natin. Ginagawa naman natin lahat ng mga natutunan natin at na-experience natin at the same time yung mga nararapat para bago natin maibigay sa customer. Wala tayong tawag dito tinatagong or kinakailagang problema na bago natin ibigay sa customer mga boss. Honesty is the best policy, ika nga eh. I-disclose lang natin lahat ng mga problema at saka yung mga kagandahan ng unit. So yun lang mga boss, maraming salamat sa inyo at magandang gabi.